Isa sa mga bagay to consider pag pupunta ka dito sa UK is ang location. Kasi iba yung rate pag andun ka sa city at iba din yung rate pag andito ka sa probinsya. Hi, I'm Clarice. I'm a stay-at-home mom here in the UK and my family lives here in the northeast of England. My husband works as a radiographer and we have a 4-year-old son, Ethan. Please do subscribe to my channel if you are new here, as I post everything or anything under the sun about what it's like living here in the UK as a Filipino family. Nung nabigyan ng offer si Baba to work here in the UK, the first question namin is kung saan. Kasi malaking bagay yung cost ng bahay dito sa expenses mo dito sa UK. Luckily, dito sa northeast of England, isa ito sa mga may pinakamurang bahay dito sa UK. But, you have to consider na malayo tayo sa mga malalaking malls. We have shops here, but mostly for basic commodities. And may clothing shops naman, but we don't have a lot of options. Yung mga malalaking malls dito, yung city namin, is pinakamalapit na city dito sa amin, which is Sunderland, is about mga 20 minutes away by bus. Now, pag naghahanap ka naman ng bahay dito sa UK, ito yung mga apps na pwedeng tumulong sa'yo. Merong Zoopla, Mitula, Rightmove, at saka On The Market. Ito yung mga apps na ginamit namin nung naghahanap kami ng bahay. Mahirap mag-rent ng bahay dito sa UK, especially pag first-time renter ka. It's either maghahanap ka ng bahay na direct sa landlords or through letting agency. Naalala ko noon, stress na stress si Baba kasi kailangan na niya makahanap ng bahay. Kasi isa yung tenancy contract sa requirements namin ni Ethan para mag-apply ng visa. Dalawa lang yung bahay na tinignan ni Baba. Yung first, kailangan muna tapusin yung viewing time bago mag-decide ang owner who among those na tumingin sa bahay niya ang ipaparent niya. Which hindi na nahintay ni Baba. Pero after 3 days, siya din naman yung tinawagan na siya yung gusto ng owner na paparent. And ito yung second bahay na tiningnan niya. Ito na yung bahay na tinitirhan namin ngayon. Ito yung direct sa landlord. After niya tiningnan yung bahay, hindi na siya nagdalawang isip na ito yung kukunin niya. Kasi nga stress na siya nung time na yon. Compared dun sa first na bahay, mas maganda yung first na bahay na tiningnan niya na hindi na niya nahintay. Kasi pag yung nasa isip niya nung time na yon, what if maghintay pa siya doon sa first na bahay tapos hindi niya kunin tong second na bahay, eh alam mo yun, baka wala na siyang mahanap na bahay. Kaya ito na yung bahay na kinuha niya, yung tinitirhan namin ngayon. And careful lang din pag naghahanap kayo ng bahay, especially pag andun kayo sa Facebook kasi may mga posting sa Facebook ng mga houses for rent and madami scams dito sa UK, guys. So, be careful lang. Make sure pag naghahanap kayo ng bahay before kayo magbigay ng down payment is na-view nyo yung bahay and make sure na legit kasi hindi naman easy maghanap ng pera ngayon. So, make sure that the bahay exists and make sure na legit yung, alam mo yun, legit siya. So, dito naman tayo sa mga requirements. Pag first time renter ka talaga, hassle talaga siya. Hassle maghanap ng bahay, hassle especially sa mga requirements. Kasi, pag first time renter ka, usually hinahanapan ka nila ng guarantor. Which is, mahirap maghanap ng guarantor dito kasi 'di ba parang bagong salta ka dito sa lugar nila and sino yung mag-guarantor for you? So, usually, pag hindi ka makahanap ng guarantor, pwede ka naman mag-provide ng 6 months advance payment. And that's a big money. So, kaya sinabi ko kanina na much better pag direct sa landlords, which is kagaya dito sa bahay namin, kasi sa case ni Baba, siguro nung tiningnan yung, kasi isa din yung employment contract sa mga requirements niya nung nag-rent siya dito, siguro nung tiningnan nung landlord yung contract niya, okay na yung hindi na siya kailangan ng guarantor. Parang ganon.
And case-to-case basis pa din guys, depende pa din yun sa landlord. And isa yun, yung guarantor, and usually yun yung homeowner dito sa UK. And kailangan mo ng down payment and employment contract. Recap lang tayo guys sa mga requirements para makapag-rent ka dito. Homeowner na guarantor, employment contract mo, down payment, and reference background check. Isa din pala sa mga reasons bakit mahirap maghanap ng bahay pag family ka, kasi may mga ibang landlords or may ibang letting agency na ayaw pag may kids ka. Kasi pag may bata ka, 'di ba, parang ang messy ng bahay nyo. Kaya, yun, isa yun sa mga components pag magre-rent ka ng bahay. Sabi ko kanina, dito sa northeast of England, ang mga may pinakamurang bahay dito sa UK. Ang mga bahay dito magre-range ng 500 to 600 pounds. Depende pa yon kung ilang bedrooms ang bahay. And depende pa yon kung may front yard, may lawn, or may backyard. Ganon. And itong bahay na to, yung tinitirhan namin ngayon, 2 bedrooms siya. And it costs 525 pounds. So, yun. So, I think yun lang yung mga points na pwede kong ma-share sa inyo about renting a house here in the UK. And tara, mag-house tour tayo sa bahay. So, ito yung pinakapintuan namin guys. Hindi na ako lalabas kasi ang lamig sa labas ngayon, 11 degrees. But this is the main door. And ito yung stairs namin kasi second floor kami. Yan yung way up namin. May 17 steps to. Tara, akyat tayo. So, pag akyat mo ng stairs, may radiator dito para pag kagaya ngayon na taglamig pala. Kagaya ngayon na taglamig, may radiator dyan. And andyan yung mga slippers ni Ethan tsaka ni Baba. And facing dito, may door naman. Itong door na to, papuntang baba. Yan. Paglabas mo dyan sa door na yan, yan yung backyard namin. Backyard na andyan yung mga basurahan. And andyan din nakalagay sa baba yung trolley namin for grocery and yung mga sapatos na hindi namin masyado ginagamit. Yung mga sapatos na ginagamit namin nandito sa front door. And this is now the sala. Ito yung sala namin / dining area. So, as you can see, walang masyadong gamit yung sala namin kasi we try to do minimalism kasi ang liit ng space. Tapos, pag dadamihan pa namin ng mga gamit yan, lalong sisikip yung lugar. Plano namin, maglagay sana kami ng sofa dito, but since the space is too little, too tight, pag lalagyan namin ng sofa to, masyado na siyang sisikip. And yung ginagawa na lang namin, pag nagti-TV kami, naglalagay kami ng mat ni Ethan, yung Spider-Man mat niya. And yung andito sa sala namin is andyan yung ano yan? Fireplace na electric. And we have our altar there. Tapos, meron kaming TV desk. And then, may little plant kami dito. Na cute-cute. And then, may mirror tayo dito. Speakers ni Baba. Itong speaker na to, tsaka speaker na yan, kakadating lang yan from mga gamit namin sa Abu Dhabi. Dito, meron akong mini gym. Yung walkpad ko na galing pa sa Abu Dhabi, tapos yung mga kettlebells ko na andyan. Syempre, yung mga toys ni Ethan na andon, nilagay ko na dyan sa corner na yan kasi pagdating niya, kakalat yan sa buong sala. So, andyan yan siya. Sa lahat ng place ng bahay, may mga toys siya. So, andyan yung toys niya. And, yan na yung windows natin. And sa sala din, meron tayong mga radiators. 2 radiator. Naka-on yan ngayon kasi malamig.
And ito yung dining area namin na simple lang. White lang. Tapos sa IKEA to binili ni Baba. Inassemble niya to bago pa kami dumating. So yan. Itong bahay pala guys, unfurnished siya. So lahat ng gamit dito except for one gamit, binili namin. So malalaman niyo kung ano yung gamit lang dito na hindi sa amin. So ito naman yung kitchen namin guys. Maliit lang din tong kitchen namin. So, ang mga gamit dito is mga basic lang. Yan. We have our kettle here. And then, we have our microwave. Andyan yung mga vitamins ni Ethan, ni Daddy. Tapos, itong mga cabinets na to, built-in na yan. Ito yung sinasabi ko na hindi sa amin. Itong electric oven and stove, hindi to sa amin. May story ako niyan. Ito is from the previous owner dito. Sabi namin ni Baba, check muna namin ang electricity kung okay ba. Kung mataas yung electricity namin, tapos gamit namin to, bibili kami ng yung oven na by gas, yung gas na oven, yun yung bibilhin namin. Papalitan namin yung ito, electric na oven. Pero, nung tiningnan namin yung consumption namin sa gas, which is okay naman, sabi namin, keep na natin kasi okay pa naman siya. So, why buy another one? So, itong mga stains niya, hindi na siya makuha. Pero, the oven is working good and the stove is still good pa naman. So, diba? Ano na din yun? Libre, ayaw mo nun. So, yan. Andyan yung switch ng para sa washing machine and sa cooker. Para sa Abu Dhabi, yung washing machine namin is nandito sa kitchen. Yan. Ito, ni-replace na to ng pangalawang beses. Kasi yung first na sira within a few months. So, pangalawa na to. And, yan. Andyan pa yung mga dishes namin. And may built-in cabinet ulit. Tapos may small cactus kami doon. Cactus ba yan? Basta plant. And meron kaming spring onions dyan na nakailang gamit na namin. And ito yung regulator ng radiator namin. Which is naka-on siya ngayon kasi malamig. And andyan yung milk ko na kefir. Tapos blender namin. And syempre yung rice cooker na hindi mawawala. And meron din mga built-in dyan na mga cabinet sa baba. And ito namang ref na to, na bago naman to. May dent kasi to, asa to dent? Dara. May dent to nung dineliver. Tapos hindi na check ni Baba, na notice lang niya a day after or a day at 2 days after. Tapos tinawagan niya yung store. Nirefund siya ng few pounds. Kasi hindi na daw masaoli kasi natapo na yung box. So, nirefund lang siya ng few pounds. Ng ilang pounds ba yun? Basta nirefund siya. Yan, yung dent. Hindi ko nabubuksan yung fridge. Walang laman. And meron din tayong radiator dyan. So, everywhere sa house may radiator. Yan. Ito yung toilet natin guys, toilet and bath. Basic lang naman yung toilet namin. Dito naman tayo sa kwarto namin. On natin yung lights. So ito yung kwarto namin. Pagpasok mo, andyan yung desk, yung working station ni Baba. Tapos, tadang! Surprise! May mga tao din sa baba. Mga toys ni Ethan. And, andyan yung laptop ni Baba, yung monitor niya, andito din yung speaker niya, and mga few, pictures. Hindi na namin nilabas yung mga pictures namin kasi parang ang kalat-kalat pag ang daming gamit. And this is our bed. Andyan yung blanket ni Ethan, tsaka yung pillow niya, kasi as of now, andito siya naka-sleep together sa amin ni Baba. Kaya andyan yan. And meron tayong radiator dito sa gilid.
And yung halayan namin, sampayan. And meron tayong electric fan dito kasi nung dumating kami, summer, tapos naiinitan si Ethan kasi yung eczema niya. So, nakabili kami ng electric fan. Isa lang yung cabinet na binili namin kasi madami kaming mga organizer galing pa ng Abu Dhabi. So, ang laman ng cabinet na yan is yung mga palagi naming sinusuot. So, andun sa taas may mini altar kami dyan. Andyan yung box ng Louis ko. And yung mga, ano ba yan? Yung mga lotion na hindi pa namin nagagamit para kay Ethan. Yung mga organizers and maleta namin, andyan sa baba. Yung pinili talaga namin na bed is itong, yung alam mo yung may space sa baba para mapaglagyan siya. Kasi to maximize the space na din. Alam mo yun, kung pwede may masuksukan na space to maximize, yun yung paglagyan natin. And then back ng door, we have here our jackets namin. So, ito naman yung room ni Ethan. Recommended talaga dito guys na pag may kid ka, may separate room sila. But for now, itong kwarto ni Ethan, parang naging storage muna for now kasi andito naman siya natutulog sa kwarto namin. Pero andito yung mga gamit ni Ethan and may sariling bed na siya dito. So, dali, pasok tayo. Lagyan namin to siya ng glow in the dark na mga stickers. Actually, nakaslip na siya dito once or twice. But after, hindi na siya. Ayaw niya matulog kasi natatakot daw siya. And dito yung drino ni Ethan. Nilagay namin sa wall. And meron din tong radiator yung ano niya, yung kwarto niya. And andyan yung organizer niya. Yan, masigitan. Ta-tang! Hi, ciao! And meron din siyang ganyan, I don't know if you can see. But meron siyang light. Nagla-light up to. Teka lang. Ang dirty ba? Can you see? It says Ethan's room. Ito yung bed ni Ethan. Bunk bed siya. As usual, before kami nag-decide na bumili ng bed, inisip namin na may mga dadating kaming boxes from Abu Dhabi, which are those na nasa baba. Yan na sila. Kaya hindi na kami bumili ng mga cabinets pa. Kasi meron na kaming mga organizers Sobrang masikip na yung lugar. Andyan yung box ni Ethan, mga damit na hindi masyado namin ginagamit. And andun din yung mga vacuum namin. And si Ethan naglagay nito. Tingnan mo yung aso niya. Nahulog na. Ganyan. Ara. Siya naglagay niya. And ito yung bed niya. And some of his friends. Andyan din yung jacket niya sa likod ng pintuan. So, yun lang naman guys. Sana you found this video informational. And para may insights naman kayo, if ever may plano kayong pumunta dito sa UK, kung magkano yung bahay, please do subscribe to my channel as I post anything and everything under the sun about us, a Filipino family living here in the UK. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!